Sa mga ibong lumilipad sa itaas ng Helios, habang ito'y mga pader ay tinitiyak nito ang kaligtasan nito mula sa mundo sa labas. Sa kasalukuyan, ang mundo ay sinakop ng mga demonyo, at kaunting tao lamang ang may tiwala na sumubok na lumabas mula sa kiginhawahan ng mga pader na ito. Ngunit ang mga mandirigma ay inatas ang sumubok na lampasuhin ang pag-aalinlangan. Ang pinto ng compound ay bumukas, at ang mga baguhang cadet ay naglakad palabas para sa kanilang unang pagkakataon sa totoong mundo. Unti-unting itinaas ang pinto ng compound, nagbukas ng daan para sa malalakas na liwanag ng araw. Si Ang ay nagtataka kung paano nagsimula ang mga tao na mamuhay sa mga ganitong isang lugar na paminsang nauukit mula sa labas ng mundo. Samantala, habang ang iba pang mga kadete ay humihinga ng malalim na hangin sa labas para sa kanilang unang pagkakataon, siya ay binigyan ng isang bagong core ng lakas para sa kanyang kagamitan. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi ito ang sentro ng problema. Nahahalata niya na may bagay sa kanyang katawan na tumangging tanggapin ang kapangyarihan. Nanghihinayang siya kung ito'y sanhi ng transmigrasyon, ngunit walang oras para dito dahil sa kailangang harapin ang pagsusulit. Inilakad ni Ang kanyang unang hakbang palabas ng pinto ng compound at tungo sa totoong mundo. Sa sandaling kanyang unang hakbang sa labas, naramdaman niyang may namumuong kilabot sa kanyang katawan, isang palatandaan ng kanyang pagkakaroon na lakas. Parang isang radar ito, isang paalala para sa mga demonyo na mayroong isang bagong tagapagmana sa kanilang mundo. Sa paglipas ng panahon, mas marami pang mga demonyo ang nagkaroon ng kaalaman tungkol sa kanyang pag-iral, hanggang sa ito'y umabot sa isang madilim na kuweba. Doon, ang isang malupit na anino ng isang demonyo ay nagtataka kung paano may maaaring mas malakas pa sa kanya sa lugar na ito sa sandaling ito, na pagtanto ni Ang na nakita at naramdaman niya ang mga halimaw sa kapaligiran ng Helios City. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tanungin siya ni Sito kung bakit hindi siya gumagalaw. Humingi ng paumanhin si Ang kay Sito, at ang iba pa niyang kasamahan ay nagkumpulan rin sina Lan at Suju na kumukuha na naman ng litrato. Tinawag sila ng guro na mangangasiwa ng huling pagsusuri upang pumunta sa linya ng mga kadete. Silang apat ay pinagalitan ng guro dahil handa na ang ibang grupo, ngunit sila ay hindi pa nakapila. Nagtanong si Suju kay Ang kung plano ba niya ang pagbuo ng team. Hindi na ito nasagot ni Ang dahil sinabihan siya ni Sito na huwag niyang hilahin pababa ang grupo dahil sa kanyang kahinaan. Si Sito, na kilala rin bilang Magandang Sito, ay naging seryoso, ngunit sa kanyang loob-looban, may takot din na baka walang gustong makipaggrupo sa kanya. Inaya ni Lan si Ang na pumunta na sa linya ng mga kadete habang si Suju ay patuloy pa rin sa pagkuha ng mga litrato nila. Ang mga kadete ay nakapila sa harap ng isang malaking dispelling steel. Ito ay isang matigas na bato na may kakaibang sangkap na kayang magpawi ng mga fog na bumabalot sa labas ng Helios City. Nag-umpisa na ang guro na magpaliwanag tungkol sa ikatlong pagsusuri, tinatawag itong Hunting the Fog Beyond the Walls. Ang mga kadete ay magkakaroon ng grupo na 4 ang miyembro ng bawat isa. Ang bawat team ay bibigyan ng combat daggers at isang mini o tinatawag na fog dispelling device. Ang misyon ng mga grupo ay simple lamang, kailangan nilang pasukin ang fog at puntahan ang mga itinalagang lugar na may pulang ilaw sa radar. Pagkatapos, kailangang ilagay ang mini device upang mag-dispel ng fog. Kailangan din ng bawat grupo na patayin ang mga fiend demons na kanilang makikita sa lugar. Ang individual na kakayahan sa lakas at kooperasyon ng grupo ang magiging batayan kung pumasa ang mga kadete sa ikatlong pagsusulit. Ang pagsusulit na Hunting in the Fog Beyond the Walls ay isang nakakakilabot na pagsubok na kailangang daanan ng isang baguhan sa kanilang mundo. Dapat harapin ng mga mandirigma ang hindi kilalang mga panganib na nakatagong sa madilim na kagubatan. Ang pagkakaroon ng magandang pangangatawan at magaling na kasanayan ay hindi lamang ang kailangan ng isang kadete para maging isang tunay na mandirigma. Ang pagkakaroon ng malakas na mentalidad, kakayahang harapin ng mga halimaw ng walang takot, kakayahan sa koordinasyon at tiwala sa mga kasamahan, at ang abilidad na malampasan ang takot ay mahalagang katangian upang maging isang mandirigma. Ang isang grupo ng mga kadete ay napalibutan ng mga halimaw na nais silang talunin. Sa labas ng Helios, ang mga halimaw ay kusang lumalabas kahit saan, kaya ang mga kadete na kayang makipaglaban sa ganitong kapaligiran ay magkakaroon ng titulo bilang mandirigma pagkatapos ng kanilang unang pagpatay sa mga halimaw. Matagumpay na naipakita ng unang grupo ang kanilang kakayahan sa pagsusuri dahil sa kanilang tagumpay laban sa mga halimaw. Ipinabatid ito ng isang guro at tinawag ang susunod na grupo. Sa itaas ng pader ng Helios City, ang mga opisyal ay nagmamasid sa kakayahan ng mga bagong kadete. Isang magandang babae na may pulang buhok ang nagsabi na ang kanyang layunin sa mga baguhang kadete ay walang iba kundi si Sito Liu, na nagmula sa pamilyang Sito.
Siya si Dada Gel, ang ikalawang squadron leader ng Helios City. Tinanong niya ang kanyang kapwa-opisyal kung sino sa mga baguhang kadete ang nakapukaw ng kanilang atensyon. Sumagot ang first squadron leader na si Joel. Sinabi nitong ang pagpili kay Sito ay isang magandang plano dahil ito ay konektado sa isang kilalang pamilya sa Helios City. May potensyal din itong maging isang malakas na mandirigma. Nagsalita naman si Commander G na may iba pang kadet na dapat bigyang pansin ng mga opisyal. Tiningnan niya si Ang, nakasama ang kanyang grupo. May hinala si Commander G na may itinatagong lihim si Ang. Ito ay dahil sa napansin niyang nahulog na maliit na piraso ng Demon Core mula kay Ang. Pinasuri niya ito, at ayon sa mga impormasyon, walang anumang problema sa core na ginamit ni Ang. Gayunpaman, nananatiling magulo sa isip ni Commander G ang tunay na nangyari sa pagsusuri kanina. Hinawakan ni Gel ang tenga ni Commander G at tinanong kung ano ang iniisip nito. Tinawag pa siyang Tang-Tang. Namula si Commander G at sumigaw na huwag siyang tawagin sa ganitong pangalang pang-aasar. Nagkomento naman si Joel na si Gel lamang sa buong Helios City ang kayang pumula ng mukha ni Commander G. Binalaan din ni Commander G si Joel na huwag gamitin ang pangalang Tang-Tang. Nagsimula si Gel na magtanong kung tama ang paggrado sa mga demon dahil ang pangunahing iniintindi niya ay ang kaligtasan ng mga bagong kadet. Sinabi ni Commander G sa kanya na paulit-ulit nilang sinuri ang paligid at wala silang nakitang mga fiend demon malapit sa Helios City. Pinaalala ni Joel sa kanilang lahat na kung sakaling magkaroon ng fiend demon na biglang magpakita, ang pangunahing layunin ay protektahan ang mga baguhang kadet sa lahat ng oras, dahil sila ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngayon ay ang pagkakataon ng ating mga bayani na sumailalim sa praktikal na pagsusulit. Ang koponan ay binubuo ni Ang, Snow, Sujo, at Sito, at tila handa sila para sa hamon. Hawak ni ang dispelling device sa kanyang kamay, ngunit agad itong kinuha ni Sito mula sa kanya at agad na tumakbo, hinihikayat ang iba na sumunod sa kanya. Sa isip ni Sito kailangan nilang pantayan ang kanyang bilis at maliwanag na kagandahan. Bagamat medyo inirita si Ang sa kanyang paghahanap ng atensyon, nagpatuloy siya sa kanyang plano at hinihikayat ang iba na gawin rin ito. Tumakbo sila sa gitna ng ulap, kahit alam nila ang mga posibleng panganib na maaaring harapin. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon na may isang pulang ilaw, nagpursigi sila ng higit pa. Si Sito na kilala sa kanyang pagpapakita ng galing, ay tumalon sa hangin at ginawa ang isang backward flip bago bumaba ng maayos at inilagay ang dispelling device sa tamang lugar. Nasiyahan si Gel sa performance ni Sito, at napansin na bagamat may green recovery core ito, mayroon itong napakalaking tibay sa katawan at stamina tulad ng mga gumagamit ng blue core. Tatlong halimaw ang nagpakita sa lugar, ang grupo ng mga demon ay tumatakbo papalapit sa kay Sito. Gayunpaman, ang buong koponan ay nasa likuran na ni Sito. Inutos ni Ang kay Lan na gamitin ang kanyang defense core upang labanan ang mga atake ng mga demon. Si Lan ay ginamit ang kanyang yellow core upang tumalon sa hangin at ito ay nakarating malapit sa mga demon. Ito ay nagdulot ng isang shockwave na nagpalipad sa mga ito sa hangin. Habang nasa hangin ang mga halimaw, si Lan ay naglabas ng dilaw na aura na parang kidlat sa kanyang hawak na dagger. May isang barrier ang nabuo dahil dito at tumilapon ng mga halimaw dahil sa epekto ng atake. Pinuri ni Commander G ang kakayahan ni Lan sa paggamit ng kanyang core powers. Ipinakita naman ni Ang kanyang dagger skills at inutos kina Sito at Sujo na patayin ang bawat isa sa mga demon. Handa na ang mga babae at hindi na nangailangan pa ng karagdagang tagubilin. Mag-isa silang lumaban sa mga demon, habang hinati ang mga laban sa tatlong bahagi. Sa unang yugto ng paglaban, si Sujo ay nakikipagtuos sa isang finless demon. Gamit ang kanyang agility core, maingat na inatake ni Sujo ang katawan ng demon. Nakaabot siya sa tuktok ng demon at sinipa ito ng malakas, na nagresulta sa pagbagsak nito sa lupa, kung saan handa nang sumuntok si Lan at natama nito ang demon sa katawan. Ang demon ay napalayo ng ilang metro at namatay dahil sa lakas ng atake. Nagmamasid si Squadron Leader Joel mula sa pader at pinupuri ang teamwork ng grupo nila Ang at ang magandang dulot ng agility core sa mga galaw ni Sujo. Gayunpaman, pinagbabawalan siya ni Commander G na mag-focus sa higit pa kaysa sa kanilang kakayahan. Sa pangalawang laban, si Sito ang nakatapat sa isang mas malaking demon. Nang walang kahirap-hirap, sumampa siya sa demon at pinaigting ang kanyang mga saksak ng pampasabog na enerhiya. Ito ay nagdulot ng malalaking bukol sa katawan ng demon bago ito sumabog, na lubos na pinuksa ang halimaw. Sa ikatlong laban, hinamon ni Ang isang fighter demon. Mayroon siyang isang taktika, na layuning tamaan ang mga kritikal na bahagi ng demon. Una, ang leeg na nagiging sanhi ng malubhang pinsala,
Pangalawa, ang dibdib na madaling masugatan, at panghuli, ang tiyan na naglalaman ng mga mahalagang organo. Matapos siyang sumalakay sa tiyan ng demon, naging sanhi ito ng kanilang pag-ikot dahil sa lakas ng tama. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon ng kanyang pisikal na katawan, hindi niya nagawang tapusin ng epektibo ang kalaban. Napagpasyahan ni Ang na gamitin ang labang ito upang alamin ang mga limitasyon ng kanyang katawan at ang kakayahan niyang gamitin ang Demon Core. Nakikita natin siya na nagmamadali patungo sa pulang humanoid na demon na tila kahawig ng isang demon mismo. Sumugod ang demon sa kilos na ito at biglang bumato ng matinding suntok na inilapat sa ulo ni Ang. Napaugong si Ang sa pagkakagulat, ngunit mabilis niyang iniiwasan ang kanang suntok. Itinulak niya ang kanyang kutsilyo upang tumusok sa mga tadyang ng demon ngunit alam ng demon ang kanyang plano. Tanging maliit na putol lamang ng tadyang ng demon ang nakuha ni Ang nang siya ay mamataan niyang hindi sapat ang kanyang pagresponde sa atake. Iniabot ng demon ang kanyang binti at tinangkang sipain siya ngunit ligtas na umiwas si Ang sa ilalim nito upang iwasan ang atake. Binigyan ni Ang ng oportunidad ang sarili na palitan ang kanyang kutsilyo sa kanyang isa pang kamay habang tinitingnan ng diretso ang kaluluwa ng demon sa pamamagitan ng nakakatakot niyang titig. Tinusok niya ulit ito. Ngayon ay layuning tamaan ang baril ng demon at matagumpay niyang naputol ngunit ang kanyang pagkoordinasyon sa mata at kamay ay hindi sapat upang maging isang makapangyarihang saksak. Kahit ito'y maaaring nakamamatay, umaagos ang berdeng dugo mula sa bibig ng demon na nagsasabing ito ay namumutla sa loob. Lalong nagalit ang demon at nagdesisyon itong umatake gamit ang kanyang mga kamay kay Ang. Agad niyang binunot ang nakasaksak na dagger at tumalo ng bahagya palayo upang iwasan ang pag-atake ng demon. Nagamit niya rin ang pagkakataong ito upang saksakin ang bibig ng demon. Ang demon ay nagtumbling dahil sa mga natamong sugat nito habang si Ang ay nananatiling nakatayo. Pinakita ni Ang ang kanyang husay sa paggamit ng dagger at napahanga ang kanyang mga kasama sa kanyang ipinakita. Nagkomento sila na tila parang larong ino-enjoy ni Ang pakikipaglaban sa demon. Samantala, si Suju ay nag-aalala kung nakuhanan niya ba ng litrato ang lahat ng galaw ni Ang. Habang si Sito ay walang anumang reaksyon sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang isipan ay umiiral ang galit dahil muling kinukuha ni Ang atensyon mula sa kanya. Napansin ni na squadron leaders ang mga kakayahan ni Ang, lalo na si Jel na nagsabi na siya ay nakakaengganyo. Napansin ni Joel, ang first squadron leader, na si Ang ay gumagalaw na parang veterano, isa na'y may karanasan sa gawaing ito. Samantala, si Commander G, ang squadron leader, ay tila hindi sigurado sa kung ano ang dapat niyang isipin ukol sa batang payat na ito. Ang demonyo ay nananatili sa lugar ng apat na paa nito, patuloy na nagdurugo habang ang kabuuan nitong katawan ay puno ng sugat mula kay Ang. Si Ang ay nauupos na at nanggigilalas, kasalukuyan siyang humihinga ng malalim. Napagtanto niyang mahina ang kanyang bagong anyo at alam niyang hindi niya magamit ang kanyang dating mga kasanayan. Napagtanto niya na nawawalan siya ng bilis pagkatapos ng ilang galaw lamang. Nagdedesisyon siyang tapos na ang pagsusuri niya sa kanyang sarili. Kaya sa puntong ito, nagpasya siyang patayin na ang demon. Siya ay tumakbo sa harap ng demon ngunit may biglang lumabas na pulang ilaw sa lupa na ikinagulat ni Ang. Isang pulang bagay ang lumitaw mula sa lupa at tumusok sa tiyan ng demon, na nagdulot kay Ang na tumilapon dahil sa lakas nito. Lumabas din ang mga ugat mula sa pinagmulan ng pulang armas. Ang mga ugat ay kumapit sa paligid ng apat na kadete, at napansin ni Ang isang malakas na aura mula sa katawan ng demon. Bigla, isang kamay ng demonyo ang lumitaw mula sa katawan ng yumaong demon. Gamit ang dalawang kamay ng demonyo, hawak nito ang likod ng patay na demon. Winasak nito ang katawan ng yumaong demon. At lumitaw ang isang bagong demon. Nagulat si Ang sa paglitaw ng bagong demon at hindi makapagsalita dahil dito. Lumabas ang ulo ng demon, at ito ay umungol ng napakalakas, at nagpalabas ng pulang aura. Napagtanto ni Commander G ang presensya ng demon at sumigaw na may isang one-finned demon na nagpakita sa training grounds. Nagtakbuhan ang mga cadet sa training grounds dahil sa takot. Agad na tumalon sina squadron leaders Jel at Joel sa pader, na nagdulot ng pagsabog nang sila'y bumagsak sa labas ng mga pader. At nagpatuloy patungo kung saan nagpakita ang one-finned demon. Habang ang mga nagtakbuhang cadet ay humaharap sa nilalang, pinayuhan sila ni Jel na pumunta sa lokasyon ni Commander G at huwag magpanik, tiniyak sila na sasamahan sila ni Commander G pauwi sa lungsod. Sa sitwasyon ng grupo ni Ang, nagsimulang magsalita ang one-finned demon, nagpapakita na akala nito'y isang demon na mas malakas sa kanya ang makikita niya ngunit tao pala. Nagsalita ang one-finned demon na isang tao na may amoy ng isang demon tulad niya. Hindi pa rin makapaniwala si Ang sa paglitaw ng demon at siya ay hindi makapagsalita dahil dito.
Naglabas ang demon ng pulang aura at nagtanong kung sino sa apat ang may amoy ng demon. Lumakas pa ang kanyang presensya, halos hindi na makagalaw ang mga kadete. Nanginginig sa takot ang tatlong kadete, at kita sa kanilang mga mata ang labis na pagkabigla. Nag-iisip si Sito na ang demonyo sa kanilang harap ay iba sa kanilang nakalaban kanina. Parang ang presensya nito ay naglalagay sa kanila ng pagkawasak, at ang katawan nila ay hindi pinapayagang gumalaw. Habang papalapit ang One-Finned Demon, napagtanto ni Ang na ang kanyang kasalukuyang kalagayan at katawan ay hindi pa handa para kalabanin ng isang One-Finned Demon. Lumabas ang mga pawis sa kanyang muka dahil sa pag-aalala. Bagamat nakalaban na niya ang malalakas na Fiend Demon sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon ito ay kakaiba. Binilang ng demonyo ang mga kadete sa harap nito at nagpa siya itong dalhin silang lahat, dahil hindi nito matukoy kung sino sa kanila ang may amoy ng demonyo. Itinaas nito ang kanyang mga kamay, at nabuo ang mga pulang bola ng aura. Patuloy itong umatake sa apat na kadete at tinamaan nito ang kanilang mga ulo. Nawala ng malay ang mga kadete matapos silang tamaan ng atake ng demonyo, at sila'y napabagsak. Naramdaman ng One-Finned Demon na may paparating na bagay sa harap nito dahil sa nabiyak na puno. Lumabas sina Squadron Leader Jel at Joel mula sa nabasag na kahoy. Sumigaw si Squadron Leader Joel na huwag saktan ng demonyo ang mga walang malay na kadet. Tumawa lamang ang One-Finned Demon sa dalawang Squadron Leader at ginamit ang mga puno upang harangan ng dalawang Squadron Leader sa kanilang paglapit. Bigla, nabuo ang isang malaking butas, at ang demonyo ay tumakas patungong ilalim ng lupa kasama ang apat na walang malay na kadet. Hindi makapaniwala ang dalawang squadron leader na hindi nila naabutan at nasagip ang mga kadet. Biglang umuga ang lupa sa ilalim ng butas. Napansin ng dalawang squadron leader ang mga marka ng umusbong na lupa, nagpapahiwatig na daan ang tumakas na One-Finned Demon. Nagpasya si Joel at sinabihan si Jel na susundan nila ang mga marka ng umusbong na lupa. Pagkatapos ng ilang minutong paghahabol sa tumakas na One-Finned Demon, tumigil sina Squadron Leader Jel at Joel sa gitna ng kagubatan kung saan natigil rin ang marka ng lupa na kanilang sinusundan. Nagsalita si Squadron Leader Jel na sinuri ni Commander G ang kagubatan ng ilang linggo bago magsimula ang ikatlong pagsusuri, ngunit may isang One-Finned Demon pa rin ang nagpakita. Siya ay nagtataka kung paano ito nakalusot kay Commander G, sumagot naman si Squadron Leader Joel na hindi pa ito nangyayari sa mga nakaraang pagsusuri. Bigla, napatingin ang dalawang squadron leader sa itaas nang tawagin sila ni Commander G na nasa ere. Si Commander G ay bumagsak sa harap ng dalawang squadron leader at ito ay nagtanong kaagad kung bakit sila tumigil sa pagsunod sa tumakas na One-Finned Demon. Sinabihan naman ni Squadron Leader Joel si Commander G na huminahon at tinuro niya ang naputol na palatandaan na kanilang sinusundan. Yumuko si Commander G upang tingnan ang lupa. Nagsalita naman si Squadron Leader Jel na maaaring naghukay ng mas mamalim na lupa ang One-Finned Demon pagdating sa lugar na ito at sinabihan rin niya si Commander G na hindi nila pwedeng ipagpatuloy ang paghahanap sapagkat ang lugar na kasunod nito ay hindi pa napapasok at maraming mga demon na gumagala. Naalala ni Commander G ang kanyang kapatid na namatay dahil sa pag-atake ng demon at ito ay sinuntok ang lupa na nawasak dahil sa kanyang galit. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya nasuri ang lugar ng maigi kaya ito nangyari. Tiningnan lamang siya ng dalawang squadron leader, nagmungkahi si Squadron Leader Joel na kailangan nila munang bumalik sa lungsod ng Helios sapagkat hindi nila maaring iwan ito ng walang squadron leader na nagbabantay, dagdag pa niya magsasigaw sila agad ng exploration party para tingnan ang paligid ng lugar. Matapos ng ilang sandali na pag-iisip, sinubukan ni Jel na konsolehin ang kanyang kaibigan na si Commander G. Silang lahat ay labis na nag-aalala sa mga batang kadet, ngunit may mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Binaliwala ni Commander G ang kamay ni Jel, matibay na ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang paghahanap sa mga bata at inutusan niya ang dalawang squadron leader na bumalik sa Helios City. Hindi sumang-ayon si Joel sa kanyang ideya, ngunit pinigilan siya ni Jel. At nagsabi na babalik sila sa lungsod pero sinabi niyang dapat bumalik si Commander G bago sumiklab ang paglubog ng araw. Sa huling tingin sa kanyang mga kasamahan, si Commander G ay nagtungo sa ilalim ng ulap ng mag-isa. Pareho sina Jel at Joel na nakakaunawa sa matigas na loob at pagmamatigas sa sarili ni Commander G. Sa katunayan, ang kanyang kapatid na lalaki ay kinuha ng isang demonyo ilang taon na ang nakararaan at patuloy pa rin si Commander G sa pagsisi sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Squadron Leader Jel kung buhay pa ang kanyang kapatid, siya ay nasa parehong edad na rin ng mga bata. Sa ibang dako, sa madilim na kalaliman ng isang yungib ng lupa, unti-unti nang nagbukas ang mga mata ni Ang. Tumingin siya sa paligid at nakita na ang lahat ay mahigpit na nakatali, ngunit siya ay nakahinga ng maluwag na buhay pa ang mga ito.
Pagkatapos naganap na nangyari nang magsimula siyang makaramdam ng kaunting ginhawa, ang tinig ng demonyo ay nag-echo mula sa likuran. Lumapit ang isang one-finned demon, na nagsabing si Ang ay mabilis na gising gaya ng kanyang inaasahan. Tumigil sa paglalakad ang one-finned demon sa harap ni Ang. Bigla, hinawakan ng one-finned demon ang ulo ni Ang at nasira ang mga bato dahil sa lakas nito. Hinawakan ng demonyo at inakap ang kanyang lalamunan, at pinilit na malaman kung bakit ang isang tao na katulad niya ay may amoy ng isang demonyo na kauri niya, at ang malala ay mas malakas pa ang aura nito sa kanya. Naguluhan si Ang kung ano ang ibig sabihin ng tanong ng one-finned demon kaya hindi ito sumagot. Nilabas ni Ang kanyang core power at pinalaya ang kanyang sarili sa pagwasak nito ng mga puno na gumagapos sa kanya. Sa sandaling bumagsak si Ang sa lupa, hinugot niya ang kanyang dagger at nagtangkang sumalakay sa demonyo. Nakaiwas ang demonyo ng may kasanayan at walang kahirap-hirap. Nagsagawa ng pag-atake ang one-finned demon gamit ang kanyang matalim na kamay. Ngunit naiwasan ito at ginawa ni Ang isang backward somersault at lumayo mula sa demonyo. Nag-iisip si Ang kung gamit niya ang kanyang dating katawan, marahil ang ulo ng demonyo ay matagal nang natanggal bago pa man ito umatake. Pero wala nang oras para sa mga pagsisisi ngayon. Determinado si Ang na iligtas ang kanyang mga kasamahan. Sa ganoong paraan, sumugod si Ang sa demonyo upang talunin ito agad-agad. Ang kalaban ay isang pulang core na demonyo, mabilis at may mataas na lakas ng atake at mabilis na mga reaksyon. Gayunpaman, ang mga kasukaso nito ay hindi protektado dahil sa mga katangiang ito. Sa pagkakataong yon, ang demonyo ay handa ring magbigay ng nakamamatay na saksak kay Ang. Habang hinarap ang mga matatalim nitong kuko, nagkaroon ng pagkakataong mabuko ng demonyo ang isang kahinaan ni Ang. Bagamat sa isang iglap ay sumaksak ang mga daliri ng demonyo sa kaliwang balikat ni Ang, sa sandaling yon ay nagdulot ito ng kahinaan sa galaw ng demonyo. Ang plano ni Ang ay nangyari. Sa matinding pasensya, tiniis ni Ang ang sakit, hinawakan ang kanyang kutsilyo, at agad itong sinaksak sa kasukasuan ng demonyo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ng demonyo, ginamit ang kaunting kasanayan upang matagumpay na bunutin ang bahagi ng katawan nito. Ang kumpiyansa at ngiti ni Ang ay nagpapahiwatig ng kanyang kaalaman sa paglusob sa gayong mga one-finned demon. Dagdag pa ni Ang maraming demonyo na siyang natalo tulad na kaharap niya ngayon. Gayunpaman, ang demonyo, na ang buong ulo ay parang isang bunganga, ay nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. Sa susunod na sandali, tinadyakan nito ang tiyan ni Ang. Diretso nitong sinaktan ang mga organo ni Ang, anuman ang pagsusumikap na iwasan nito ay pumutok ang bagong dugo mula sa bibig ni Ang. Ang katawan ni Ang ay tumilapon tulad ng isang bola ng football, na lumikha ng isang malaking butas sa pader. Si Ang ay nanatiling nakasandal sa pader at may butas sa tiyan. Buong katapangan na ipinakilala ng demonyo ang sarili bilang isang pulang core na demonyo ng kahoy. Na kayang bumalik muli ang kanyang katawan kung nais. Kaya, wala masyadong halaga para sa karaniwang mga kasukasuan ng demonyo. Ang isang hiwa na braso ay maaaring madaling ibalik. Lumalaban si Ang para manatiling magising at hindi mawala ang kanyang malay. Nagmamadali ang kanyang isip sa pag-unawa. Tanging ang mga berdeng core na demonyo lamang ang kayang magpagaling. Kung ituturing ang demonyo na may kahoy na uri, lumilitaw ang nakakatakot na palasipikasyon. Baka sakali nga na ang mga demonyo ay nagsimulang mag-evolve sa nakalipas na kalahating siglo. Ang demonyo, sa kabila ng limitadong kakayahan sa wika, ay tumawa sa maling pagsusuri ni Ang sa kanyang kakayahan. Sa simpleng pagpindot lamang ng kanyang daliri, ang mga halaman na baging ay sumaksak sa katawan ni Ang. Ang mabilis na paglaki ng mga ugat ay nagdala kay Ang sa harap ng demonyo, na hawak ang ulo ni Ang sa isang kamay tulad ng isang manlalaro ng basketball. Ang demonyo, sa huli, ay hindi maunawaan kung bakit mayroong demonyong aura si Ang. Nag-iisip si Ang kung nabutas ba ang kanyang mga organo dahil sa mga atake ng one-finned demon. Ang sakit ay hindi mawala sa kanyang katawan na nagpapahirap sa kanyang huminga. Iniisip ni Ang na kakabuhay niya palang matapos ang 60 taon hindi siya makapaniwala na mamamatay agad siya. Tumitig si Ang sa kanyang mga kasamahan na nakatali at walang malay. Gaya ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang mga kasamahan ay namatay sa kanyang tabi. Naramdaman ni Ang kanyang kahinaan at pagsisisi sa kakulangan ng kanyang kakayahan, ngunit tumanggi siyang tanggapin ang ganoong resulta. Hindi sigurado ang demonyo kung namatay na si Ang, ngunit naniniwala ito na ang pagkain kay Ang ay makakatulong sa kanya, at posibleng magdulot pa ng pagbabago sa kanyang pagkademonyo. Gayunpaman, habang binubuksan nito ang bibig upang lunukin si Ang, naramdaman nito ang isang matinding lakas na presensya sa katawan ni Ang.
Isang presensyang hindi nito maaaring saklawan. Nagmadali ang demonyo na lumayo mula kay Ang. Sa layuning tulungan si Ang para sa tinatawag nitong plano, ang presensyang ito sa loob ni Ang ay nagpasyang gamitin ang kanyang huling kapangyarihan upang pagalingin ang sugatang katawan ni Ang. Ang One-Fiend Demon ay naguluhan sa mga pangyayari. Nararamdaman niya ang isang napakalakas na aura mula kay Ang. Si Ang ay napalibutan ng pulang ugat na enerhiya. Natanto ng demonyo na ang ranggo ni Ang ay mabilis na tumataas, biglang sumampa sa antas ng isang 5-Fiend Demon, at patuloy itong umangat hanggang sa maging isang 6-Fiend Demon. Ang katawan ni Ang ay unti-unting nabubuo muli ng isang malupit na puwersa, at dahan-dahan itong napagaling ang kanyang mga sugat. Sa proseso, lumabas ng malakas na tunog ang kanyang core. Isang tinig na nagpapakita ng pag-aalipusta. Patuloy pa rin ang pag-angat ng kanyang katawan at lakas. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang kulay ng kanyang mga kamay at paa. Naging pulang demonyo na may puting buhok ang kanyang katawan. Sumabog ang isang napakalakas na aura matapos magbago ang anyo ni Ang, na nagdulot ng pagkawasak sa paligid. Ang lakas ng kanyang puwersa ay nagpatuloy, at ang gitna ng kagubatan ay napalibutan ng pulang enerhiya. Ang mga halimaw na malapit ay naramdaman ang matinding enerhiyang nagmumula sa ilalim ng lupa, at ang kanilang mga katawan ay naglaho parang abo. Mayroong malaking butas na nabuo sa gitna ng kagubatan, at sa loob ng butas ay isang malakas na nilalang na napalibutan ng mabagsik na pulang enerhiya. Lumabas ang isang demonyo na may pulang kulay ang katawan at puting buhok, at may sungay. Nagpakilala ito bilang pinakamalakas na demon na nabubuhay sa mundo, ang demonyo na may 8 fiend sa katawan. Tinawag itong Crimson Fiend King, ang hari ng mga demonyo. Hindi makapaniwala ang One-Fiend Demon sa kanyang nakikita. Ang nag-iisang 8-Fiend Demon ay nasa harap niya. Inutusan siya ng Crimson Fiend King na yumuko, at kusang lumuhad ang One-Fiend Demon sa kanyang harapan. Tinanong ng Crimson Fiend King ang One-Fiend Demon tungkol sa kanyang pangalan. Sumagot naman ang One-Fiend Demon na ang nasa harap niya ay walang iba kundi ang Crimson Fiend King.